ito eh, ngayon ko lang sasagutin kung magkano daw yung nagastos ko sa pag-apply ko dito sa Taiwan as caretaker. So, yung nagastos ko lahat is 100,000 peso. 100,000 peso. Ganon. So, siyempre, mag-ano ka na. Ang laki pala. Ayoko na lang mag-apply. Hindi yan uy. Kunti-kunti yan, total na yan ba? Total. Hindi yan yung ganon, yung parang sabi na, isang bagsakan nga bayad yan. Hindi saan naman ako kuha ng 100,000 nga isang bagsakan? Bakit hindi na lang ako mag-abroad eh? Bayad ko lang eh. Hindi gusto ko lang sa Pilipinas diba? So, yung yung pagbayad ko dyan is konti-konti, guys. Hindi yun isang bagsakan, pakunti-konti yan. Magbayad ka ng ganito, 2,000, magbayad ka ng 3,000, ganyan. Yung kuha ka na naman requirements. Lahat ng requirements yan, guys, total na yan. Kasi hindi naman isang diba? Matagal ka naman makapunta dito. So, mag-add-add yung mga gastos mo. So, yan, lumalaki. Kaya dumadating talaga sa 100,000 yung gastos mo, plus may placement fee pa. Tapos, yung placement fee naman, yun talaga yung malaki. Yun talaga yung magpapalaki talaga sa gastos mo dito. Sasabihin mo, ganyan yung nagastos mo. Pero hindi naman yung lahat ng yung bang, nilabas mo na pera talaga yan. Kasi dito sa Taiwan, guys, pag nag-apply ka, pag nag-apply ka dito sa Taiwan, kahit na malaki yung gastos mo, pagpunta mo ng agency, mag-aano sila sa'yo, mag-recommend sila sa'yo ng utang, mag-recommend sila sa'yo ng loan. Saan yung loan? Yung loan is para doon sa iyong placement fee. Kasi yung dito sa Taiwan, guys, may placement fee kami. May placement fee kang babayaran. So, yung agency mo, sasabihin na mag-aano sila na pwede kang mag-loan para doon mo kunin yung iyong placement fee. Kasi yung placement fee ang pinakamalaki sa lahat ng babayaran mo pag nag-apply ka dito sa Taiwan. So, yun. Kaya yun ang total. Pero, kapag doon sa doon sa mga requirements, katulad ko, yung nag-apply ako, diba, sa Davao ako, tapos pumunta ako Manila, kasi nag-apply ako papuntang Taiwan nga. So, pagpunta ko ng Manila, yung dala kong pera is konti lang naman. Konti lang, mga 30,000, ganyan. Lumipad na ako papuntang Manila. Yung siguraduhin mo lang na pagdating mo ng Manila, meron kang matulugan ba, mapirhan ba, ganyan. So, dahil nga doon naman sa Manila is marami naman akong pinsan doon. So, doon ako pumunta, doon ako tumira ng 1 buwan. Kasi 1 buwan lang yung process ko. Nakaalis na ako papuntang Taiwan. So, 1 buwan, mahigit mga 1 month and 1 week at ayun. So, yun, pagpunta ko kasi ng agency, guys. So, dito yung sinasabi ko na, pagpunta ko ng agency doon sa in-applyan ko, pagpunta ko pa lang, may broker na doon, or yung tinatawag na broker dito, na sila yung magbibigay ng amo mo, sila yung magbibigay ng yung mga amo mo, or mga ganyan ba. So, pagdating ko sa agency, may isang broker na naghahanap siya ng yaya ng bata ba? Yaya ng bata. So, yun nga yung naging alaga ko, diba? Kambal yung naging alaga ko dito. So, naging alaga ko dito is kambal. So, yun yung pagpunta ko ng agency, may naghahanap na ng amo na yaya daw. Ganyan. So, naman, yung ako naman agad yung nakuha kasi wala namang iba. Kasi ako lang yung pumunta doon sa ako lang kasi pumunta doon sa agency noon. Wala ka pong kasama. Yung bang nag-iisa lang ako ba. So, pagpunta ko doon, timing talaga na pagpasok ko doon, may naghahanap ng yaya. So, ako na yung tinanong ako kasi galing ako sa Kuwait noon. Sinabi na, diba, anong mga trabaho pwede mong gawin, ganito, ganyan. So, sabi ko, yaya ako doon sa Kuwait dati. So, ganyan, ganito. Tapos, yun, kinuha na ako. Walang interview ng amo dito, guys. Hindi sila nag-i-interview. Yung lang sa akin is yung agency. Tapos, tinignan lang ako sa computer ng aking broker. Kasi tinignan niya yung katawan. Kasi parang ata yun parang ayaw ng amo na mataba yung magiging yaya ng mga bata. So, yun.
yung tinignan yung katawan ko, pinaikot-ikot lang ako ba sa camera ba, pero hindi ko naman nakita yung broker, pero siya lang yung nakakita sa akin. Ay, ang tigas naman na Tagalog. So yun, siya lang yung nakakita sa akin. So, pag yun na, nakuha na ako. Tapos na ako mga requirements ko, ganyan. Bayad na ako, may training yan. Guys, may training. 10 days yung training dati. Iwan ko ngayon. Kung kasi matagal na yun eh. So yun, nagbayad na ako ng training, tapos nagpa-medical na ako. So konti yung 30,000 ko, yun, konti-konti yun. Training, medical, requirements, ganyan. So, tapos yung kinalasan, so yung pag inupiran ako na mag-loan. Kasi yun yung, doon, dito sa Taiwan, di ba? Yun nga yung sinasabi ko, tinatanong ko nga yung ate ko dati, bakit bakit sa ibang bansa, 2 years lang, tapos bakit dito sa Taiwan, 3 years yung contract? Sabi ko sa kanya, so sabi niya, baka sa baka siguro parang para sa ka ng mga utang ba? Kasi, dito nga kasi, pag ka guys, nag-apply ka, anuhin ka sa agency talaga, upiran ka talaga nila na pwede kang mag-loan, ganyan. Tapos, yung loan mo is 1 year to pay. 1 year to pay. Pero hindi naman, lahat ng sahod mo, doon mapapunta sa bayad sa utang mo, hindi kunti-kunti lang yun, hanggang sa, umabot siya ng 12 months, 1 year ba, ganyan. Tapos, so yun, kaya sabi ko, siguro, kaya 3 years dito, kaya kasi may mga loan na dito na na pwede mong bayaran. Di ba may ibang bansa na hindi nag-o-offer ng loan? Pero dito sa Taiwan, nag-o-offer talaga sila ng loan. Bakit? Kasi dito sa Taiwan, kahit ayawan ka ng amo mo, kahit malipat ka ng amo, pwede yun. Hindi ka kasi pinapauwi dito kahit maglipat ka ng amo or hindi mo magustuhan ng amo mo, biglang ayawan ka ng amo mo or biglang nawala yung mga alaga mo. Ganun. Kasi lalo pag matanda yung alaga mo dito, di ba? Pag matanda yung alaga mo dito, siyempre may mga sakit na yan. Hindi mo alam kung hanggang kailan sila. Marami kasi dito mga caretaker na pagdating nila guys, mga ilang buwan lang, hindi sila umaabot ng taon, nawawala na or na sa langit yung alaga nila, ganyan ba? Hindi nawawala ba kasi hindi na kinaya, ganyan. So yung nangyayari is lumilipat sila sa ibang amo. Hindi parang terminate na ang tawag siya, no? Kapag pag hindi mo natapos yung kontrata mo, bigla kang nag-stop kasi ganyan na wala nga yung alaga mo, nawala na sa mundong ito yung alaga mo. Yan. Kasi may mga sakit na pag matanda, di ba? So yun, pag mo dito, pag ganyan yung nagsitwasyon mo, magpapalit ka ng amo. Kahit ilang beses pwede ka magpalit ng amo. Kaya meron loan dito, guys. Kasi sure naman kasi silang mababayaran mo sila. Dahil hindi ka nga pwedeng pauwiin ng Pilipinas dito. Wala may karapatan kang mag-stay kapag gusto mo pang mag-stay dito sa Taiwan. Ganon. So, yung nagastos ko, kaya umabot siya ng 100,000 pesos. It's because of the placement fee. Kasi yung placement fee dito is malaki. Sobrang laki. Kaya yun yung nakakapag talaga sa gastos mo. Magkano yung ko dati? Parang 50,000 ata yung 50,000 yung placement fee ko. Pero yung loan naman kasi, yung offer ng loan, yung offer ng loan ko dati is 80,000 to 90,000 pesos. Tapos yung kinuha ko parang 80 ata yun. O di ba? Kaya sabi ko sa'yo, 100 higit 100 yung nagastos ko sa kaya higit na 100 yung nagastos ko papunta dito. Kasi parang lang naman yun. Parang yung loan ko lang yun. yung na-loan ko lang talaga yun. Tapos yun, binayan ko ng 12 months at paid na ako doon. Kaya, yun lang. Yun yung mga sinasabi ko, yung mga experience ko at yun yung mga gastos mo pag nag-apply ka dito. So, yun lang guys, ang aking mai-share, aking experience sa pag-apply dito sa ibang bansa at dito sa Taiwan nga guys. So, yan lang muna. Kapag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe at don't forget to like and share sa aking mga videos pag nagustuhan mo. Salamat! Until next time guys. Salamat sa panonood.